Amen. Grabe, napakabuti ng Panginoon. Praise God. And that's just a summary of things that we were able to accomplish together for 2025. So muli, let's just praise God for His goodness. No? Napakabuti niya. I cannot just... Pangatlong beses ko na po yan napanood ngayong araw na ito, but I'm always touched whenever I see that. And in fact, all throughout this last week, ilang beses ko nang nakita sa kaka-edit namin. Pero still, you know, yung impact niya ay talaga namang grabe, no, sa akin, no, personally. But just like what Pastor Paul mentioned earlier po, ay hindi lamang po ito sa amin in terms of dahil kaming nakikita ninyo, kami yung parating lumalabas doon, o di kaya pati yung mga volunteers natin. By the way, maaari po bang palakpakan natin at appreciate natin yung mga volunteers? Pwede bang tumayo yung mga iba nakatayo sa likuran? Mga volunteers ng NLCOM, sino tinitingnan nyo? Kayo yun. Tayo. Sige, ayan. Appreciate natin yung volunteers natin ng NLCOM. Ang dami, actually madami pa po yung mga yan. Kaninang umaga din. Ayan, thank you. Kaninang umaga, mamaya. So, there. At may mga partners din po tayo at mga sponsors dito sa lugar na ito. Maraming salamat. Kung ano yung part ninyo, as you pray, as you give, really, this is something that we do all together. And it gives glory to God because this is part of our assignment as a church. Amen? Amen. Praise God. So, allow me to just give the word. Alam ko po na napakaganda na po nung na-share ni Paul kanina. In fact, I was listening and I was like, yan na yung preaching, okay na tayo. But I also have something that I wanted to share, lalong-lalo na nga po as we have been preparing for NLCOM Sunday. And so I was meditating at, you know, I was also like asking God and asking myself, bakit nga ba namin ginagawa? Bakit ba natin ginagawa ang ginagawa natin? It was like, you know, reflecting on it. Ano ba ang priorities natin bilang isang church, bilang isang iglesia, or even isang mananampalataya? At dinala po ako ng Panginoon dito po sa isang encounter sa Mark chapter 14. Simulan po nating basahin sa verse 3, na kung saan sabi niyo dito, habang si Jesus ay nasa Betanya, at kumakain sa bahay ni Simon na dating may malubhang sakit sa balat, dumating ang isang babae. May dala itong mamahaling pabangong nasa sisidlang alabastro. Ang pabangong ito ay gawa sa purong nardo. Binasag niya ang leeg ng sisidlan at saka ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang tao na naroon. Sinabi nila, bakit niya sinayang ang pabango? Maipagbibili sana iyon sa halagang katumbas ng isang taong suweldo at maibibigay ang pera sa mga mahihirap. At pinagalitan nila ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Bakit niyo siya pinupuna? Mabuti itong ginawa niya sa akin. Ang mga mahihirap ay palagi ninyong makakasama at maaari kayong tumulong sa kanila anumang oras. Pero ako ay hindi nyo laging makakasama. Ginawa ng babaeng ito ang makakaya niya para sa akin. Binuhusan niya ng pabango ang katawan ko bilang paghahanda sa aking libing. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Saan mang sulok ng mundo, ipangaral ang magandang balita, ipapahayag din ang ginawa niyang ito sa akin bilang pag-alaala sa kanya. Yan. Napakaganda po nung verse na ito. Siguro po narinig niyo na rin po ito before. But just like what Jesus said, no, sa last part ng binasa natin, nasabi niya, dineclare niya na saan mang sulok ng mundo ipangaral ang magandang balita, which is happening right now, sabi niya, ipapahayag din ang ginawa nitong babaeng ito. Akalain mo yun? Ito yung pinag-uusapan natin ngayon, kung ano yung magandang bagay na ginawa ng babaeng iyon. At ito ay isang example na kung saan, when I was meditating on it, nakita ko na ito yun ito yung magandang picture na maaari nating gamitin, especially as we are, you know, as we are highlighting NLCOM ngayong linggong ito. Na bakit tayo tumutulong sa mga communities sa labas, na kung saan may mga, bawa may nasunugan, merong mga disasters, napakadaming disasters na na-experience ng ating bansa. Bakit tayo pumupunta? Bakit ginagawa natin ang ating ginagawa? And you know, when I was looking at this, dito ko nakita na, you know what? Hindi talaga natin pwedeng maibigay ang kung wala sa atin. Tama ba?
Hindi natin pwedeng maibigay kung ano yung wala sa atin. Kung ano lang yung pwede nating ibigay sa iba, ay ito yung mga bagay na unang-una nasa atin muna. Tama po? Amen, amen. And alam niyo po as a church, ano ba yung una nating tinatanggap sa Panginoon? Ano ba yung meron tayo? Ano yung meron tayo? Unang-una, meron tayong Jesus. Amen? Kaya nga sabi ni Pastor Paul kanina na yun madaming mga magagaling at magagandang mga organisasyon, humanitarian organizations outside. And thank God for what they are doing. But then we have something, we have someone, no? That we carry in our hearts at iyon, yung hindi lang mensahe, pero siya mismo ang solusyon ng kung anumang problema na nararanasan ng mga tao sa labas ng church na ito. At yun ang una nating ibinabahagi sa mga tao. Yes, binapakain natin sila, oo. Kung hanggang saan yung makakayanan natin. But more than that, kung ano yung binabahagi natin ay yung magandang balita that there is hope and His name is Jesus. Amen. Amen. At so yun yung meron sa atin. Kaya ibinabahagi natin yan. Ano pa yung meron tayo? Dahil alam natin na tayo ay meron tayong Jesus, may Panginoon tayo, nakikita natin na meron tayong kakayanan. At yung kakayanan na yan ay hindi po galing sa ating sarili, kundi galing din sa Panginoon. And that enables us, it empowers us to continue to help and bring hope to people around us. Amen? So lahat-lahat na yan, galing sa Panginoon yan. At unang-una sa lahat, naranasan natin yan. Ang tanong ko po, church, ilan sa inyo dito, naranasan nyo ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ninyo? Yes. At dahil sa kung ano yung naranasan ninyo, ano yung tinanggap natin sa Kanya, out of the overflow, yun din yung naibibigay natin sa iba. Amen? Okay, alright. So, let's go back to the passage and may mga bagay ako na gustong ibahagi sa inyo, mga revelations po na pwede nating pag-usapan po dito. So, una po dyan, makikita natin dito sa verse 3, yung itong babae na meron siyang daladalang, sabi po ng Bible, mamahaling pabango. Okay? So nakita ka agad kung ano yung value nitong pabangong ito. At ano yung ginawa nitong babaeng, anong ginawa po ng babae? Nung ibubuhos po niya ito sa ulo ng Panginoong Jesus para i-anoint siya, ang ginawa po niya ay binasag po niya yung sisidlan. Now, if you're gonna read the encounter in other Gospels, just like in Matthew, hindi po na-mention na ganun yung kaparaanan na ginawa ng babae. Pero dito sa Mark, I love how specifically sinabi noon na binasag ng babae yung sisidlan. To me, that speaks of yung talaga namang pagbibigay na there's no turning back. Alam mo yun? Yung pagbibigay na talagang buhos lahat. Kasi kung binasag niya yung sisidlan, ibig sabihin, hindi na niya aasahan na may maiiwan pa. Tama? Buhos talaga. Hindi na niya inaasahan na meron pa siyang ibabalik doon. Binasag na talaga niya, all out yung kanyang giving. Such generosity. Hindi maliit na bagay yun, ha? Tama? Malaking bagay yung ginawa ng babaeng iyon. Bakit kaya? Alam niyo ba kung bakit? Bakit ganun na lang yung kanyang klase ng generosity? Dahil alam niya kung kanino niya binibigay iyon. Church, kung alam natin kung kanino natin binibigay o di kaya ginagawa ang isang bagay, alam mo, wala tayong reservation sa ating pagbibigay. We don't have to, hindi natin kailangan tipirin, kumbaga, yung pagbibigay natin. Bakit? Sabi nga natin, because it's all worth it. Amen? Is your giving worth it? A lot of times, sinasabi natin na, alam nyo, sa pagbibigay natin, hindi naman importante kung magkano yan eh. Ang importante yung puso natin. But I want us to think, really? If that person you are giving to is someone that is valuable to you, I am telling you, yung pagbibigay mo, alam mo na may halaga, may bigat din yan. Hindi ka magbibigay ng basta-basta. Amen? Amen? And so, 3 things that I want to emphasize here. What this story is showing me, kagaya sa atin sa NLCOM, is the first thing. Ano ba yung priority natin bilang isang church? Bilang isang
foundation even in NLCom. First things first in our giving. Unang-una. Number 1 po is una sa lahat, yung tayo ay nagbibigay sa Jesus muna. Nagbibigay muna tayo sa Panginoon. At ano yung binibigay natin? Binibigay natin ang ating pagpupuri, pasasalamat, ang ating pagsamba. Yeah, ang title po ng ating pong word ngayong hapon na ito ay pagpupuri at pagsisilbi. Okay? So doon pala makikita nyo na kung saan ako patungo sa mensaheng ito. No? Sa una sa lahat, ang binibigyan natin ay ang Panginoon. At sa ating pagbibigay sa Kanya, kagaya ng babae na nabasa natin, yung pagbibigay na buhos talaga. Amen, church? Buhos yan. Okay? And alam natin na bakit natin ginagawa na ganun yung pagbibigay natin? Dahil alam natin that Jesus is worth it. Is Jesus worth it in your life? Yes. That's why when we give to Him, we do not limit our giving. We give wholly in worship. That's why when we come, we worship God and binubuhos natin lahat-lahat sa Kanya. Gusto ko yung sinabi ni Kevin na ito ay part ng ating pagpupuri sa Panginoon. No? We sing, we worship, we are all out in our worship to Him. Pagsamba sa Kanya. Sa anong paraan pa tayo nagbibigay sa Panginoon? Sa ating ikapo, sa ating offering. We do that, right? Amen? Alam natin at alam ng Diyos, mga kapatid, na yung perang binibigay mo, naku, malaking bag, it represents your life. It represents part of you. Of course, di ba pinaghirapan natin yun? We value your giving. We know it's not an easy thing, but because you received a revelation from God, at alam natin na lahat ng mga tinatamo natin sa buhay ay galing sa Kanya in the first place, at that meron siyang parte, that's why we are able to give back what belongs to God. Yes? Yan, okay. And in what else are we able to give to God? Sa ating pagsisilbi sa Kanya, yes? We serve God with our time, with our talents. There are so many ways by which we can serve God. And in this church, dito po, no, sa New Life, and even in NLCom, there are a lot of ways that you can serve Him. Later on po, after po the service, you can approach us sa mga booth po natin sa labas at pwede niyo pong kausapin yung mga volunteers po natin kung nais niyo rin pong maging bahagi ng ginagawa po natin sa NLCom. Okay po ba? Alright, okay. Let's read Romans chapter 12 verse 1. Ito yung one way by which we put God first. Sabi niya dito, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, na ialay ninyo sa Kanyang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. When we offer ourselves as living sacrifices to God, we are putting Him first. Yes? Church, the fact that you're here right now, you are giving priority to our God. And you know what? He appreciates that so much. Another verse, Psalms 96 verse 7 to 8. Andito po ba kayo, mga kapatid? Buhay na buhay? Gising po ba? Paki-check nyo nga yung katabi ninyo. Yan. Lagyan nyo ng check. Okay, right. Sabihin niya sa Psalms 96 verse 7 to 8, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng tao sa mundo. Purihin ninyo ang Kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang mga papuring nararapat sa Kanya, magdala kayo ng mga handog at pumunta sa templo. Ganda. Gandang basahin sa Tagalog, no? Kaya pala natin ginagawa yun. That's why pala when we come to God, we worship God at nagdadala tayo ng handog sa Kanya. Pero ano yung una na dala nating handog? Yung ating sarili. Yes? Yung ating sarili, yung ating worship. Alam nyo, kung tatanungin nyo, ano ang isang bagay na pwede kong maibigay sa Diyos na hindi naman galing sa Kanya? Yung blessings, halimbawa po yung ating sinusweldo, galing ba sa atin yun or galing sa Diyos? If you're gonna look at it, that's from God. All the resources around us, yes? Kahit pinagtrabahuan mo yan. Pero ang pinaka-root ng lahat ng yan ay galing sa Panginoon yan. Pero ang tanong ko, what about your worship to Him? Yung pagpuri mo ba sa Kanya, galing ba sa Diyos yan? Okay, this is something that's from you. Hindi yan isang bagay na, kumbaga, of course, nakikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos kung kaya tayo nagpupuri sa Kanya.
But then, alam ng Panginoon na yan ay bukal na galing sa'yo. Kung kaya't yung worship mo ay very precious sa Panginoon. Yes? Whatever happens, I want to declare this over you. Ano man ang mangyari sa buhay mo ngayong taon na ito, don't ever let go of your worship to God. Amen? He deserves your praise because of who He is in your life. Yes? Amen, church. God is so good. Okay, so yun yung una natin, ha? Ang ating pagbibigay sa Panginoon una sa lahat, okay? Yung ating pagpupuri ay binibigay natin sa Kanya. Ang ating pagsamba ay sa Panginoon. Kaya nga in NLCOM, we take time. Lahat ng mga volunteers natin, syempre, mga galing dito sa church. Whenever we do things, we take time to pray. Yan, una sa lahat yan. We huddle, we pray together. We take time to also worship together. Inuuna natin ang pagsisilbi muna at pagsasamba sa Kanya. Okay? Ang pagpupuri sa Kanya dahil yun ang una sa lahat. Okay? And because of that, pangalawa, then ito na. Makikita natin dito, ano pa? These are practical things that I am sharing with you. Alam nyo, bago tayo makatulong sa iba, sabi nga ni Pastor kanina sa labas, before we are able to help the community, the Bible also teaches us that kailangan tumulong muna tayo sa ating mga sariling pamilya. Yan. Tayong mga Pilipino, alam natin yan. Right? Okay? Kasi yun ang isang kultura ng Pinoy. Yung masyado tayong matulungin sa ating mga pamilya. Yes po ba? Na kung minsan, naku po, nasusobrahan ata. Right? But then again, dalangin ko po na tayong lahat ay may wisdom when it comes to this. But let's look at the Word of God. Because tama naman yung root nito na kung saan ang pagtulong natin sa ating pamilya, makikita din natin sa Word. Sabi nga niya sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, ang sino mang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga hindi mananampalataya. Ay, grabe. No? That's in the Bible pala. Definitely. Why? Because the Bible teaches us about these things that even before we are able to help others outside, it's important that, priorities first. Tingnan natin, paano tayo nakakatulong sa ating mga sariling pamilya. Now, maaring iniisip mo or sinasabi ng isipan mo na, Pastor, hindi mo lang alam kung ano yung hinaharap namin bilang pamilya. Kung gaano kahit gusto kong tumulong pero medyo abusado yung mga tao sa paligid ko. Naiintindihan ko, kapatid, na may mga bagay na hindi natin kayang i-control, no? May mga bagay na yun bang parang sobra po kasi ang ganitong sitwasyon na nangyayari sa amin, blah, 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 okay? So, I get that. I hear that. Iba't ibang sitwasyon ng bawat pamilya. But looking at the Word of God, ito po yung ating priority. And so, let me just remind you that when it comes to these things, and I believe that as a church, okay, we catch that in our hearts as well. Yes? So, sa ating pagbibigay, before we become generous to others, we become generous with our family. I remember when me and Paul, when we do pre-marriage counseling, yung mga ikinakasal po namin bago po namin sila i-solemnize yung wedding nila, and then when we spend time with them and we counsel them, one of the things that we encourage them to do is this. Sinasabi namin na, hey, you know what? It's good to be generous to one another, na kung saan you learn to outgive one another. Alam mo yon? Na kung meron kang isang tao na talaga namang gustong-gusto mong bigyan at talagang binibigyan mo, ayan ang asawa mo. Tama po ba? Amen. Parang may nakita kong medyo nagsikuhan doon. Dito nila ako titingin. Pero totoo yan. Yes? You know, yung kumbaga outgive each other. It's like, maging generous kayo sa isa't isa. At alam nyo, ang kagandahan yan is that, eventually when you have kids at makikita nila yun, it can become a culture that they can actually catch. Ganun pala yun, di ba? Yun bang nakikita nila na generosity is being practiced at home? Come on, church! Bakit mahina? Akala ko papasadahan ko lang ito, mukhang magdudwal pala ata tayo dito.
Let's practice that. Okay, we become generous to one another, especially as husband and wife. Huwag po tayo maging kuripot sa isa't isa. Parang mas malakas sa ato yung mga kababaihan na nag-amen. Okay? No, I believe and I declare this, that we have the most generous husbands in this house. The most generous wives in this house. Amen. And then we will always think of ways, okay, kung paano natin i-outgive ang bawat isa. Hallelujah. Let's leave it there. Amen. God is moving and working. Now, paano naman sa atin as a foundation? Alam niyo po na as a church, madami po tayong mga network churches. Yan, doon ko naman ipapasok. At yung mga network churches natin ay para na rin silang anak nitong mother church. And at times, may mga pangangailangan sa mga network churches natin. Kaya nga nung nakita ninyo yung video, ang dami nating mga naka-collaborate na network churches noong nakaraang taon and even the previous years, no, whenever there are disasters, blessings po sila. Sila po yung ating mga satellite offices, no, at kasama natin sila sa pagsisilbi. Sila rin po ay mga NLCOM, no, in their own areas. So, when a calamity hits an area, bago tayo makatulong sa mga community sa labas, sinisigurado po natin na natutulungan natin yung mga pamilya natin, yung mga network churches natin. Amen? Yun po yung isa sa assignments po natin. Kagaya po ngayon, no? Dahil like New Life Danao, nakita nyo, twice po silang na-hit last year. At meron pa din po silang mga pangangailangan in terms of para maayos yung kanilang church building. As an NLCOM, patuloy pa din pa tayong tumutulong po sa kanila. Yeah? Ganon din po yung mga iba pang mga network churches. So, ito po, legitimate. Everything that we are doing here, makikita natin na naka-align sa salita ng Panginoon. Ayos po ba yon? Amen. Lahat po ng inaantok, magsabi ng amen. Napakalakas. Dinig na dinig ko. Amen. Okay, pangatlo, atuli. Okay, this is the last point, no? Pwede pong pabuksan. Okay. Okay, so yung una natin na priority is yung pagpuri sa Panginoon. No? Yun una sa lahat. Pagdating naman sa pagtulong, pagtulong natin una sa ating pamilya. At pangatlo naman ay yung pagtulong sa iba. Kung babalik po tayo doon sa binasa natin kanina, patungkol po doon sa babae na naghandog kay Jesus. Di ba, sabi niya doon, no, sa Mark chapter 14, we can go back there, kung anong ginawa niya ulit. Una, binuhos po niya sa ulo ni Jesus yung napakamahal po na oil. It's so expensive na ibang klase. Ito, alam na alam ng mga tao, amoy pa lang, no? Grabe. Mukhang exposed din sila sa mga ganong brands. Alright? So anyway, nagalit pa sila sa babae, pero ito talaga yung tumatak sa akin eh. Nung sinabi ni Jesus sa kanila, pabayaan niyo siya. Bakit niyo siya pinupuna? Mabuti itong ginagawa niya sa akin. Now, meron silang seemingly good intention. Ano yung seemingly good intention? Nung sinabi nila na, sayang! Okay. Sayang itong ginawa ng babae ito. Dapat pinagbenta na lang natin ito at ibinigay sa mga mahirap, nakatulong pa tayo. Napaka-practical, no? It makes sense. As a very practical person, maaaring ganun din ang iisipin ko. Sayang yan. Okay. Pero tingnan nyo, you know what? In our giving, if we know, again, kung alam natin, kung meron tayong revelation of what's important, of who's important, walang masasayang sa ating pagbibigay. Yeah? Because here, Jesus said na hindi nyo alam na yung aktong ginagawa ng babaeng ito ay paghahanda para sa akin pagkamatay. It's, wow, that is actually something that's eternal. Grabe yung purpose ng ginawa ng babaeng iyon. Now, sabi ng mga tao, dapat ibinenta natin at para makatulong tayo sa mga mahihirap. Oh, parang napaka-politiko, no? Sorry Pero ganun, right? Parang sounds good. Oo nga, tama yan. Makukuha mo yung boto ko dyan, di ba? Kaya dapat ito yung ginawa natin eh. Napakagandang it made sense in the mind. But then again, what did Jesus say? Oh, I pray we get this. Sabi niya, pabayaan niyo siya, bakit niyo siya pinupuna? Mabuti itong ginawa niya sa akin. Ang mga mahirap ay palagi ninyong makakasama at maaari kayong tumulong sa kanila kahit anong oras, pero ako ay hindi niyo laging makakasama. What an opportunity.
What we call it a golden opportunity that this woman actually was able to identify. Didn't you know that she was the only woman who was able to anoint Jesus? She was the only person. Alam niyo ba na nung after namatay si Jesus at dumating yung mga babae that they were supposed to anoint Jesus' body after He died, na nung dumating sila doon sa libingan ni Jesus at dala-dala nila lahat ng mga dapat nilang gamitin na pang-anoint sa body ni Jesus, na wala na si Jesus doon. Bakit? Because He already rose from the grave. Now, I'm not saying that those women missed their opportunities, but what I'm saying is there was this woman who did not miss her opportunity. Why? Because she heard from God, and she knew, okay, she was led by the Spirit, matindi yung timing ng giving niya. Kaya nga hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin natin siya. Kasi very timely at very important yung role ng kanyang pagbibigay. Kapatid, gusto mo ba na yung pagbibigay mo ngayon ay mapag-uusapan generations from now? Oh my God. I pray you hear from God when it comes to your giving, when it comes to your generosity. Because it can touch generations even after now. Amen? Amen. So, yung sinabi ni Jesus na yung mga mahihirap ay parating yung makakasama. Isang katotohanan. Grabe. Even pala before, they already realized that the poor, they're just around. And so, when it comes to giving to the poor, we will always have opportunities to do that. Even if we say na sana lahat ng mga mahihirap sa mundong ito, yayamang lahat. I don't think that will ever happen because even Jesus said, the poor you will always have with you. Okay, that's what He said, right? But He said na for me, okay, at that point, yun yung hindi na-miss ng babae na opportunity. And so there's always ways by which we can give to the poor. Tingnan natin sa Old Testament. Alam niyo ba na sa Proverbs 19:17, sabi niya doon, ang tumutulong sa mahirap ay parang nagpapautang sa Panginoon. Oy, sino po yung mga nagpapautang dito? Wag niyo na pong itaas yung kamay niyo. Joke lang po yun, okay? Pero sabi niya dito na ang tumutulong sa mahirap ay parang nagpapautang sa Panginoon at hindi po ito 5-6. Dahil ang Panginoon ang magbabayad sa kabutihang ginawa niya. Ilan sa atin dito gusto natin na, Lord, may utang ka. Di naman sa naniningil ako, pero alam mo na. Di ba? Okay? Paano natin gawin yun? Okay, let's give to the poor. Because in that way, we are lending to the Lord. And God will always repay. Amen? Amen. All right, so that's an encouragement. Tapos ito pa, Leviticus chapter 23, verse 22. Okay, ang ganda nito. Ito mga kautusan, even in the Old Testament, kung papaano naisip ni Lord, meron siyang kaparaanan to take care of the poor. And this is part of His instructions para sa inyo na mga farmers, kung aani kayo, sabi niya, kung aani kayo, huwag ninyong uubusin ang mga nasa gilid ng inyong mga bukid. At huwag na ninyong balikan para ipunin ang mga naiwan. Huwag ninyong limasin. No? Pag umaani kayo, huwag ninyong kunin lahat-lahat yan. In fact, sabi niya, mag-iwan kayo. Huwag ninyong balikan para ipunin ang mga naiwan. Ipaubaya na lang ninyo iyon sa mga dukha at sa mga dayuhan. Ito ang utos ng Panginoon sa inyong Diyos. Grabe, no? His ways of really giving and helping the poor because He knows that there will always be poor around us. And so, as a church and even in NLCOM, we pray, we ask God for wisdom. What are the ways by which we are able to help? Alam natin na kuminsan para bang, Lord, totoo kayang nangangailangan sila? Totoo bang mahirap sila? You can question that. But then again, you know what? You can never really tell. So it's okay. You do whatever you can do. Amen? We do whatever we can do. Now, we also have limitations. Sa totoo lang, hindi naman lahat ng mga mahihirap at kailangan matulungan or dapat matulungan ay natutulungan natin. But then again, kung ano yung hanggang sa abot ng ating makakayanan, we want to be faithful with that. Amen? Kaya nga, kahit ngayong hapon na ito, church, because we said na even before we want to help those outside, we want to help those who are within as well, sa ating pamilya,
Maaring nandito po kayo bilang pamilya or nag-iisa ka lang. At hindi mo alam kung saan mo kukunin yung susunod na isasaing ninyo bukas, kakainin ninyo. Please come to us. Because, it will be, hindi makutotohanan kung nakakatulong tayo sa labas, pero tayo mismo dito sa loob ng ating simbahan, ng ating church family, we do not know na meron pala kayong pangangailangan. It's not like we're gonna provide everything that you need, but with whatever we can do, you know what? Let's help each other. Amen? So please don't hesitate po. You can approach us after the service. Alam ko po na hindi po nakaka-proud yung isang bagay na gagawin mo na lalapit ka tas hihingi. Hindi po. Kuminsan it's degrading. But then again, we want you to know we are here for you. Yeah, we are here for you. We're gonna pray with you, and if there's anything we can do to help you, like magbigay ng konting tulong, pangsaing, pagluto para meron kayong makain bilang pamilya bukas, ngayong linggong ito, then we will do our very best to help you out. Amen? Amen. God is good. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Wow. Psalms 92:12-14, I'm gonna end with this kasi gusto ko ring i-connect ito sa mensahe ni Pastor Paul Chase this morning. He was talking about being planted and flourishing. Kung alam nyo, saan ba natin lahat where can we express? The best place to express everything that we have learned here, it's in the church. Just like in Psalms 92:12-13, na kung saan sabi niya dito, uunlad ang buhay ng mga matuwid gaya ng mga palma at tatatag na parang puno na sedro na tumutubo sa Lebanon. Para silang mga punong itinanim sa templo ng Panginoon ng ating Diyos, na tumutubo ng mayabong, lumalago at namumunga kahit matanda na, berdeng-berde ang mga dahon at nananatiling matatag. Ito tayo, church, ito yung pagkatawag natin. As you choose to be planted in the house of the Lord, and not just that, but I want you to understand that it is also God who planted you here. Kung alam mo sa puso mo at nag-decide ka na dito ka nga tinanim ng Panginoon sa church na ito, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Uunlad ang iyong buhay. Amen? Ikaw ay matuwid, you are righteous in Him, at tatatag ka na parang puno ng sedro na tumutubo sa Lebanon. I love how Pastor Paul showed us this picture of being planted. Kung ikaw ay nakatanim sa ground, when you plant a tree or any plant, directly on the ground, magro-root po yung tanim na yan. At if it's planted directly on the ground, eventually as it will be rooted in the ground, it will grow up and it will bear much fruit. Versus a plant that is potted, no? Yung nakalagay sa, anong Tagalog ng pot? Paso. Yung tinanim mo sa paso. Pag tinanim mo yung isang halaman sa paso, well, it's true na pwede mo siyang ilipat-lipat kung saan mo siya gusto. Pero alam mo ba, ng isang tanim na nakatanim sa isang paso, limited lang po yung kanyang growth. Bakit po? Kasi nga, yung roots niya ay hindi kayang, ma-outgrow yung container. Alam niyo pang bonsai? Parang ganon. Okay, I'll show you a picture. This is a picture of a bonsai guava tree versus a guava tree that's planted directly on the ground. Yun. Pwede palang i-bonsai ang guava tree. Oo. Ang cute niyang tingnan, tama? Whereas, kung ang isang puno ng bayabas ay itinanim mo directly sa ground, nako, magro-root yan, lalago, yayabong yan, at magkakaroon ng madaming prutas at madaming makikinabang. Ang tanong, kapatid, ikaw ba gusto mo nakapat ka lang? Kasi kung nasa paso ka lang, ang mangyayari, kung nasa paso lang tayo, para tayong mga bonsai. Anong gamit natin sa bonsai? Pang-display lang, no? Cute? Tama. Gusto mo cute ka lang? Hindi. Kasi ang purpose mo, hindi lang maging cute. Ang purpose mo ay maging mabunga. Amen? Amen? The next picture, please. Ito yung purpose natin. Magkaroon ng bunga na kung saan yung bungang yan ay magiging pakinabang sa lahat. Amen? As a church, I believe, even as God has planted you in this house, I encourage you to
let your roots grow deep. And in doing so, as you're gonna bear fruit, makikita mo na, ay, ang dami pala nating assignment dito sa church na ito. Kagaya ng ginagawa natin sa NLCom, madami tayong pwedeng gawin that will be able to touch so many people in our communities and even all around this nation. Amen. This is our call together. Yes? And so ngayong taon na ito, yung sabi natin sa video, Join Us Church, as this year, we will continue to build a community-ready, church and a foundation that will really reach out to all people around us, throughout this nation, and even beyond. Amen. Let's all stand up po. Let me just pray for you and declare blessings upon us all in this place. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa kung sino ka sa amin, Lord God, at sa patuloy na pagtuturo mo po sa amin. Itinatama mo po yung minsan meron kami mga wrong concepts sa aming kaisipan. At patuloy niyo pong binibigyan kami ng karunungan as how to be able to, Lord God, walk out the call that you've given to us as a church. I thank you that every person and every family represented in this place will really find themselves, Lord God, Lord, worshiping you first, serving you first, and then to be able to serve others as you have called them to be and to do, Lord God. Father, I speak blessings over everyone. I speak blessings, Lord God, over their families, their businesses. And we thank you for NLCom, Panginoon, for how you're using this foundation to be a blessing to so many, Lord God. First, Lord God, around us and even all throughout this nation and even beyond. Salamat, Lord God, that you are glorified through this foundation, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Amen, amen, church.